Hi friends, usapang discipleship tayo. Alam niyo ba kung ano ang layunin ng Panginoon kung bakit siya tumawag ng mga alagad? Masusumpungan natin ang pagtawag niya sa mga alagad sa aklat ng Mateo Kapitulo 4, ang talata ay 19. Then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ng Panginoong Hesus itong si Pedro at ang kanyang kapatid. Nagkaroon na sila ng naunang interaction at ito ay nakatala sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, kung saan nagkaroon sila ng opportunity na makita ang tinutuluyan ng ating Panginoong Hesus. Sa pagkakataong ito ay tuluyan na silang tinawag upang sumunod sa ating Panginoon bilang kanyang mga alagad. Ano ang ibig sabihin ng pagkatawag sa kanila at ano din ang ibig sabihin ng pagkatawag sa atin? Ang sabi ng Panginoon, "Follow me and I will make you fishers of men." First, ang panawagan ng pagiging alagad o pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay panawagan sa isang relasyon. Ang sabi ng Panginoon ay, "Follow me." Hindi niya sinabi na you will have to follow certain rules and procedures. You will have to follow certain sets of beliefs or certain group. Ang sabi niya ay, "Follow me." Sundan natin si Jesus. Sundan natin siya. Ang person mismo ng ating Panginoong Jesus calls for a relationship, following Him daily. Madalas sa kaabalahan sa dami ng ating mga ginagawa sa church, sa ministry, madalas sa dami ng ating mga proyekto at sa dami ng ating mga programs, nakakalimutan na natin kung ano ang tunay na kadahilanan kung bakit tayo naroroon. Ang layunin natin ay makasunod kay Kristo. So ang discipleship is not about programming. It's not about activities. It is not about the things that we do, but the person whom we are following, Jesus Christ Himself. Ito ho ay isang gentle reminder para sa ating lahat ng mga Kristiyano. Baka ang atin nilang sinusundan ay yung ating sets of beliefs, sets of activities, sets of programs na ginagawa natin at nawawala na sa picture ang ating Panginoong Jesus. I'm not saying there's anything wrong with the program. I'm not saying there's anything wrong with activities. What I'm saying is this, kapag ka yung programs at saka mga activities ay hindi naghatid sa atin upang lalo tayong mapalapit kay Jesus at sa isa't isa, something is wrong with our programs and something is totally wrong with our activities. So the first ay yung panawagan for relationship. At alam niyo ba kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Jesus, mas napapalapit din tayo sa isa't isa. Ang pangalawang aspeto ng panawagan ng pagiging alagad ay yung a call not only for relationship but also for transformation. Ang sabi ng Panginoon, "Follow me and I will make you." Yung pagsunod sa ating Panginoong Jesus ay nangangahulugan din ng hudyat ng pagpapanibago sapagkat sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, "I will make you." Merong bagay na mangyayari sa atin, may transformation na mangyayari sa atin kapag ipinasya natin na sundan ang ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaroon ng transformation. Alam niyo po, ang banal na kasulatan ay nagtuturo kung anong transformation iyon. Sa Luke chapter 6 verse 40, ito ang sabi ng banal na kasulatan, "A disciple is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher." Sa Romans 8:29 ay ine-echo ang
kaparehas na ideya. For those who God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Sa Efeso Kapitulo 4 ay ipinakilala din sa atin ang layunin ng lahat ng mga ministries, ng mga spiritual gifts, ng mga activities natin sa church. Ba't natin ginagawa yan? Ang sabi sa Efeso 4:13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Maliwanag na ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay nangangahulugan ng relationship. Nangangahulugan din ito ng transformation sa ating mga buhay. And saan tayo natatransform? Dumadami lang ba yung alam natin na mga Bible verses? Nagkakaroon lang ba tayo ng information tungkol sa mga do's and don'ts, tungkol sa dapat kainin at hindi dapat kainin? Nagkakaroon lamang ba tayo ng mas malalim na pagkaunawa sa Bible, sa prophecy, sa Daniel and Revelation, at pagkatapos ay gumagaling tayong magsalita? Hindi po yun lamang ang layunin ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Nang sinabi niya na, I will make you. Ang trabaho ng transformation ay gawain ng Panginoong Jesus at ng banal na Espiritu. And what are we supposed to be made? Magiging ano tayo? Ang sabi ng banal na kasulatan, ang transformation kapag sumunod tayo sa ating Panginoon, we will become more like Jesus. Ito po ang tunay na layunin ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, na tayo ay maging kagaya ni Jesus. Hindi lamang yung manatili tayo sa church, maganda yan. Hindi lamang yung dumami ang ating information and knowledge tungkol sa Bible, maganda din yan. Hindi lamang yung tayo ay naging magaling sa mga bagay may kinalaman sa espiritual na buhay, maganda din yan. Pero ang pangunahing layunin, ang pangunahing gusto ng ating Panginoon na mangyari sa atin, na siya ang gagawa niyon, ay maging kagaya tayo niya. Maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus. Because by constant beholding, we are changed into the same image from glory to glory. The more we look to Jesus, the more we look like Jesus. So ang layunin ay hindi yung tumanda tayo sa church, pagkatapos mas mukha tayong beast, mas mukha tayong dragon, kaysa mas mukha tayong lamb. Ang layunin ng pagsunod sa ating Panginoon is the transformation to become more and more like Him. Sabi ni Ellen G. White, mga minamahal, higher than the highest are God's goal for His children. Godliness, godlikeness are the goal to be reached. Bagaman importante ang maraming alam, bagaman importanteng tayo ay mag-vegetarian at kumain tayo ng gulay at wag tayong kumain ng mga karne, meron pang mas importante dito, yung spiritual transformation natin, that we become more and more like Jesus. The call to follow Jesus is a relational call. It is a transformational call. And lastly, it is a missional call, sapagkat ang sabi niya, I will make you fishers of men. Ang kadahilanan kung bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon, bukod doon sa magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya muna, at pagkatapos ay maging kagaya niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at ng Kanyang kalakasan, tayo naman ay inihahatid nito sa pagbibitbit, pagdadala ng pabalita ng kaligtasan sa mga taong kailangan ding makarinig nito. At ano ang ating ipababatid sa mga tao? Ano ang ating dadalhin sa mga tao? Sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 13, talatang 34, ay ganito, by this the world will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang ibig sabihin, ang idadala nating pabalita, ang ihahatid nating pabalita ay ang mabuting balita ng pag-ibig sa Diyos
at pag-ibig sa isa't isa. Sa Testimonies Volume 5, page 614, ang sabi ay ganito, "The church is the repository of the richness of the graces of Christ, and through the church will eventually be made manifest even to the principalities and powers in heavenly places, the final and full display of the love of God." We always think na kailangan nating magkaroon ng pera, kailangan nating malalaki, kailangan mararami, may television din tayo, may internet din tayo, magagara din yung ating mga bahay-sambahan at malalaki din upang malaman ng mga tao na talagang tayo ay talagang kabilang sa Panginoon. Ngunit maliwanag ang sinasabi ng Panginoong Hesus mismo, "By this the world will know that you are my disciples if you have love for one another. And the final and full display of the love of God will eventually be made manifest through the church." Mga minamahal, ang panawagan sa atin ay hindi lamang basta tayo nakaalam, kundi yung kaalaman na ito ay naghatid sa atin sa mas malalim na pagpapasakop sa buhay ng kabanalan at sa transformation na kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang tunay na biblical discipleship, because even now, we can live God's word in this world.